Probinsya ti La Union o lalawigan ng La Union ang tawag sa probinsyang masarap balik-balikan. Bukod sa tourism magnet ang lalawigan, economic hub din ang La Union ng Region 1 dahil sa kanyang booming economy, masipag na workforce at world-class na products. O, alam nyo ba na ang probinsya ng La Union ang tinaguriang Honeybee Capital of the North? Bukod kasi sa tabako, isang sunshine industry na para sa mga taga rito ang beekeeping industry. Simula noong taong 2000, aktibo nilang pinalaganap ang apiculture o beekeeping sa buong probinsya. Mula sa 10 beekeepers noong year 2000, may mahigit ng 40 trained beekeepers ang La Union. Magandang business daw ito para sa mga taga La Union. Bakit ikanyo? Ang raw honey kasi ay pwedeng ibenta ng 250 hanggang 270 pesos per kilo. Ang pure honey ay inilalagay sa 300-gram bottles na nagkakahalaga ng 130 pesos kada piraso. Ayon sa Department of Agriculture, kayang mag-supply ng mahigit 1,000 kilo ng raw honey kada buwan ang La Union. At pwede pa itong dumoble sa mga susunod na taon. Ang honey ay isa sa one town, one product ng probinsya ng La Union sa talaan ng UN Food and Agriculture Organization. Ang China, Turkey, Ukraine, Amerika at Russia ang top 5 honey producers sa buong mundo. Ang China ay nagpo-produce ng halos kalahating milyong metric tons ng honey kada taon. Pero kulang pa raw ito para punan ng halos 2 milyong metric tons na kailangan ng buong mundo. 150 metric tons ng honey ang pinuproduce ng Pilipinas kada taon. Malayong malayo ito kung ikukumpara sa produksyon ng ibang bansa. Kaya naman, kung palalawakin ang industriya ng pulot-pukyutan, malaki ang magagawa nito para mabawasan ang pag-angkat natin ng honey at magkaroon ng hanap buhay ang marami sa ating mga kababayan. Bukod sa honeybees, ang mga silkworm na ito ang nagbibigay ngayon ng bagong pag-asa sa mga taga-La Union. Sericulture ang tawag sa pag-aalaga ng silkworm para sa kanilang silk, isang uri ng mamahaling fabric na unang nakilala sa China mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas. Ang proseso ng silk making para sa silkworms ay nagsisimula sa pagkain nila ng mulberry leaves. Ang Bombyx mori species ang karaniwang ginagamit sa sericulture. Kapag mature na, nakakagawa na sila ng silk para makagawa ng cocoon. Ang cocoon ang hina-harvest para sa kanilang silk. Ang isang silkworm ay kayang mag-spin ng mahigit 1 kilometro ng silk filament at para makabuo ng 1 kilong silk, kailangan ng mahigit na 5,000 silkworms. Pero dahil sa lumalaking demand ng silk, kahit sila, di pa rin nila kayang suplayan ang pangangailangan ng buong mundo. Dahil dito, malaki pa rin ang pagkakataong maging malaking industriya sa Pilipinas ang sericulture. Ang hamon ngayon para sa mga Pinoy sericulturists ay makapag-produce ng mahigit 10,000 toneladang silk kada taon para mapunan ang domestic needs at para may mai-export tayo sa ibang bansa. Sa La Union din malalasahan ang masarap na Ilocano wine na gawa sa tubo, ang basi, kung sa Katagalugan at Visayas ay may coconut wine at ang mga taga-Cordillera naman ay may rice wine. Sa Ilocandia naman, meron silang basi o sugarcane wine. Ang pinigang sugarcane juice ay pinakukuluan at nilalagyan ng natural flavors at pine-ferment ng maraming taon sa mga malalaking bangang ito. Ang basi na ang naging tatak ng Nagilian, La Union. Lingid sa marami, nagkaroon pa nga ng basi revolt noong 1807. Ito ay dahil ipinagbawal ng mga Kastila ang private manufacturing ng basi. Natalo ang mga rebelde at natigil ang paglago ng industriya ng basi sa La Union. Bumalik na lang ang sigla ng basi making noong panahon ng mga Amerikano. Bagamat napakaliit kumpara sa wine industries ng ibang bansa, hindi natitinag ang mga taga-Nagilian na gumawa pa ng mas marami at dekalidad na basi para mas marami pa ang makatikim nito. Bilang one town, one product entry ng La Union, todo ang suporta ng provincial government sa industriya. Kung tatangkilikin daw natin ang basi, liliit na ang ating pangangailangan sa imported wine. Mas lalaki ang produksyon at kasunod nito, ang kita ng mga basi makers ng La Union.